Nagsisimula ang kwento sa isang magandang babae na nagngangalang Victoria na nakikipag-usap sa kanyang kapitbahay na si Julie. Nagtatrabaho si Victoria sa isang kafe at madalas ikwento ng kanyang katrabaho na si Shelby ang tungkol sa kanyang buhay pag-ibig kasama ang kanyang asawang si Chris. Samantalang si Victoria, na nananatiling single, ay palaging nagpapalit ng nobyo at madalas sinasabi na hinahanap pa niya ang tamang lalaki para sa kanyang buhay. Sa panahong iyon, nakilala niya ang isang batang matagumpay na lalaki na nagngangalang R, na may planong imbitahan siya sa isang party ng kanilang kumpanya sa isang hotel sa syudad makalipas ang ilang linggo. Sa susunod na eksena, ipinakilala si Jason, isang lalaking bagong lipat sa syudad. Dati siyang construction worker, ngunit ngayon ay direktor na ng isang church charity na gumagawa ng mga libreng bahay para sa mga nangangailangan. Bagamat bago pa lang siya sa lugar, naging magkaibigan agad sila ni Chris, ang asawa ni Shelby. Naging interesado si Victoria kay Jason, ngunit hindi siya pinapansin nito kahit na sinusubukan niyang akitin ito. Dahil dito, nagpa siya si Victoria na mag-volunteer sa proyekto ng paggawa ng bahay. Ibinahagi niya ang ideyang ito sa kanyang kapatid na si Joy. Sa simula'y hindi naniwala si Joy at inisip na mas interesado si Victoria sa lalaki kaysa sa totoong pagtulong. At gaya ng hinala ni Joy, inamin din ni Victoria na si Jason lang talaga ang dahilan kung bakit siya sasali sa proyekto. Alam ni Joy na wala namang karanasan si Victoria sa construction o sa paggamit ng mga gamit, kaya't nagulat siya. Isang araw, nagsagawa ng meeting si Jason para sa mga volunteer. Sa gitna ng meeting, biglang pumasok si Victoria nang walang paabiso, at ginulo si Jason sa pamamagitan ng pagtitig at pagsubok kunin ang atensyon nito. Matapos ang pulong, sinubukan muli ni Victoria na kausapin si Jason at makipag-usap, umaasang yayain siya nito. Ngunit dumating si Chris at napansin niyang mas interesado si Victoria kay Jason kaysa sa mismong proyekto. Kinabukasan, habang nagsisimula ang gawain, pinayuhan ni Chris si Jason na tuluyang pakawalan ang dati nitong kasintahang si Rachel. Samantala, muling na-distract si Jason dahil sa presensya ni Victoria. Binalaan siya ni Chris na mag-ingat dahil mas mahilig si Victoria sa lalaki kaysa sa pagtulong. Naalala ni Victoria ang mga sinabi ni Joy kaya bumili siya ng ilang construction tools, ngunit napansin agad ni Jason na hindi sapat ang mga ito. Kaya humingi siya ng tulong kay Megan para siya na ang tumulong kay Victoria na makakuha ng tamang kagamitan. Sa utos ni Jason, tinanong ni Megan si Watt kung pwedeng pahiram ng vest para kay Victoria. Dito napansin ni Victoria na may gusto si Megan kay Watt, kaya napilitang umamin si Megan, na matagal na pala siyang may pagtingin dito. Nang matuklasan ni Megan na wala talagang alam si Victoria sa construction, pinagawa niya ito ng pinakamadaling gawain, magpukpok ng frame ng bintana. Hindi inasahan ni Victoria na gagawa siya ng ganitong bagay, lalo't ang tanging dahilan lang naman niya ay mapalapit kay Jason. Pero ngayong alam na niya ang nararamdaman ni Megan, sinadya niyang ilihis ang usapan patungkol sa relasyon ni Megan kay Watt. Ipinaliwanag ni Megan na magkaibigan lang sila. Dito inalok ni Victoria si Megan na tuturuan siyang paibigin si Watt kapalit ng pagtuturo sa kanya ng mga basic carpentry skills at construction know-how. Ipinasuot pa ni Victoria ang kanyang pabango kay Megan para magkalakas ito ng loob. Ngunit hindi nila inaasahan na allergic pala si Watt sa pabango. Dahil dito, nakaramdam ng matinding hiya si Victoria. Kinabukasan, inamin ni Victoria kay Joy na napakahirap pala magtayo ng bahay habang sinusubukang makalapit kay Jason. Ngunit bigla siyang nagkaroon ng ideya, dapat siyang matuto talaga ng carpentry para may matinong dahilan siyang makausap si Jason. Pagkatapos mag-research online, bumalik siya sa construction site, ngayon dala na niya ang sarili niyang mga gamit, hindi na nanghihiram kay Megan. Sa kabutihang palad, nagkaroon siya ng pagkakataong makausap ng pribado si Jason at agad siyang nagsimulang magkwento tungkol sa mga natutunan niyang teknik sa paggawa ng bahay. Ilang linggo ang lumipas, dumating sa construction site ang isang babaeng nagngangalang Elena kasama ang dalawa niyang maliliit na anak na babae. Sila ang mga taong titira sa bahay kapag ito'y natapos. Si Elena, na kamakailan lang ay nahiwalay sa kanyang asawa, ay desperado nang magkaroon ng matutuluyan at labis ang pasasalamat sa tahanang ibinibigay sa kanila. Nang makita ni Victoria ang sitwasyon ni Elena, naalala niya ang kanyang kabataan, kung kailan naghiwalay ang kanyang mga magulang at kung paanong nagsumikap ang kanilang ina na palakihin silang magkapatid ni Joy. Taos-puso siyang nagpasalamat kay Victoria sa pagtulong sa isang taong hindi naman niya kilala. Kalaunan, habang nasa video call kasama si Joy, ikinwento ni Victoria ang tungkol kina Elena at sa mga anak nito. Nauwi ang usapan ng magkapatid sa pagbabalik tanaw sa kanilang pagkabata. Ngunit pagkababa ng tawag, isang sasakyan ang bumangga sa bahay ni Victoria at nagdulot ito ng matinding pinsala.
Dahil sa aksidente, nagpas siyang pansamantalang tumuloy si Victoria sa bahay ng kanyang kapatid. Doon niya napansin na nalulungkot ang kanyang mga pamangkin dahil iniwan sila ng kanilang ama. Dito rin nalaman ni Victoria na balak palang makipaghiwalay ni Joy sa asawa nito. Naramdaman ni Joy ang matinding pagsisisi, dahil tila napabayan niya ang sariling pamilya. Makalipas ang ilang araw, hindi inaasahan ni Victoria na pupuntahan siya ni Jason sa kanyang pinagtatrabahuhan. Nag-aalala ito para sa kanya. Sa pagkakataong iyon, naging bukas si Victoria kay Jason at ikinwento ang tungkol sa plano ng kanyang kapatid na makipaghiwalay, pati na rin ang aksidenteng sumire sa kanyang bahay. Bukod sa pag-aalala, may masamang balita rin si Jason, kailangan ng lumipat nina Elena sa kanilang bagong bahay mas maaga kaysa sa inaasahan. Sa mismong sandaling iyon, napansin ni Victoria ang tatlo sa kanyang mga kapitbahay. Kinabukasan, bumalik siya sa construction site, kasama ang ilan sa kanila, mga matatanda ngunit may karanasan, at ipinakilala ang mga ito bilang mga bagong volunteer. Dahil sa tulong ng mga nakatatanda, naging mas mabilis ang progreso ng konstruksyon, at labis itong ikinatuwa ni na Jason at Chris. Matapos nito, inimbitahan ni Victoria si Jason na dumaan sa kanyang bahay upang makita ang pinsalang dulot ng aksidente. Pumayag si Jason at sinabi niyang naniniwala siyang iniligtas siya ng Diyos mula sa sakuna. Habang nasa loob ng bahay, nagbukas ng damdamin si Jason tungkol sa kanyang nakaraan. Ikinwento niya na minsan siyang na-engage sa isang babaeng nagngangalang Rachel, ngunit iniwan siya nito para sa ibang lalaki. Labis siyang nasaktan. Nagpa siya si Jason na lisanin ang bayan. Kalaunan, inalok siya ng isang simbahan sa bagong lungsod ng posisyon bilang direktor ng isang charitable housing organization. Nang naghahanda na si Victoria para bumalik sa bahay ng kanyang kapatid, inimbitahan siya ni Jason sa isang church event na gaganapin sa Sabado. Masaya siyang pumayag, ngunit bigla niyang naalala na nangako rin siyang pupunta sa party ng kumpanya ni R sa parehong araw. Nang marinig ito ni Joy, iminungkahi niyang si Jason na lang ang piliin ni Victoria. Ngunit naguguluhan si Victoria, ayaw niyang saktan ang damdamin ni R. Ilang araw ang lumipas, dumating nang magkahiwalay sina Jason at R para paalalahanan si Victoria sa kani-kanilang imbitasyon. Nang matuklasan nilang pareho ang schedule, napagtanto ni Jason na may ibang lalaking nakikita si Victoria mula pa sa simula. Masakit ang loob ni Jason at tinanong niya si Victoria kung bakit siya nag-volunteer. Nagsabi ng totoo si Victoria, may nararamdaman siya para kay Jason at sumali siya sa proyekto para lamang mapalapit dito. Pagkatapos ng usapan, lumapit si Jason kay Chris at humingi ng paumanhin sa hindi niya agad pinansin ang babala nito tungkol kay Victoria. Samantala, binisita ni Victoria si Megan at inamin na hindi totoo ang intensyon niya noong una. Ang totoo, gusto lang talaga niyang mapalapit kay Jason. Habang nasa opisina si Jason, biglang dumating ang dati niyang kasintahan na si Rachel. Nalaman nito kung saan siya nakatira mula sa kanyang ina. Humingi ito ng tawad sa pag-iwan sa kanya at nagyayang magkita sa isang hotel upang pag-usapan kung may pag-asa pa silang magsimula muli. Pagkaalis ni Rachel, lumapit si Jason kay Chris at tinanong kung paano niya nalaman na si Shelby ang tamang babae para sa kanya. Sagot ni Chris, wala sa amin ang perpekto, pero pareho kaming nagsusumikap para panatilihin ang pagmamahalan namin. Pagsapit ng Sabado, pinili ni Jason na tanggihan ng imbitasyon ni Rachel at pumunta na lang sa church concert. Samantala, si Victoria naman ay nagtungo sa party ng kumpanya kasama si R. Dumating sila sa hotel sakay ng isang magarang sasakyan, at ipinakilala siya ni R sa kanyang boss. Ngunit habang tumatagal ang gabi, nagsimulang magsabi si R ng mga bagay tungkol kay Victoria na hindi totoo. Dahil dito, napaisip siya sa kanyang nakaraan at napagtanto niyang hindi na siya nababagay sa ganoong klaseng buhay. Kaya't iniwan niya ang party ng maaga at lumayo kay R, dahil alam na niya ngayon kung ano talaga ang mahalaga sa kanya katapatan. Ilang araw ang lumipas, dumalo rin si Victoria sa church concert, umaasang makita at makausap si Jason. Kabado siya ngunit umaasang mapapatawad siya nito kahit alam niyang nagsinungaling siya noon sa tunay niyang dahilan sa pag-volunteer. Pagpasok niya sa simbahan, hinanap niya si Jason sa dami ng tao. Ngunit si Jason, dahil sa pagod at dami ng iniisip, lumabas muna sandali ng auditorium. Habang naglalakad-lakad si Victoria, napansin siya ng isa sa mga pastor at inimbitahan siyang umakyat sa entablado upang ibahagi ang kanyang patoto. Lumapit si Victoria at nagsimulang magsalita. Sa hallway ng simbahan, narinig ni Jason ang kanyang tinig at napagtanto niyang si Victoria ang nasa entablado. Nagpakatotoo si Victoria. Inamin niyang noon ay palagi siyang naghahabol sa iba't ibang lalaki sa paghahanap ng tamang partner. Ikinwento niya na napamahal siya kay Jason at sumali siya sa proyekto hindi dahil sa layunin nito kundi para mapalapit sa kanya.
Buong puso siyang humingi ng tawad at inamin niyang habang ang ibang volunteer ay tumutulong ng taos-puso, ginamit lang niya ang proyekto para sa pansariling dahilan. Pagkatapos ng kanyang pagsasalita, agad na bumalik si Jason sa loob para hanapin siya. Ngunit wala na si Victoria, pumunta siya sa restroom para patuyuin ang kanyang damit na nabasa sa ulan. Habang hinahanap siya ni Jason, dumating si Megan sa restroom at sinabi kay Victoria na narinig ni Jason ang buong sinabi niya. Nagpasalamat din si Megan kay Victoria dahil sa tulong at suporta nito, nagkalakas siya ng loob na lumapit kay Watt, na ngayon ay nalaman niyang may gusto rin pala sa kanya. Dahil basa pa rin ang kanyang damit, nagpa siya si Victoria na umuwi na lang sa kabila ng paghimok ni Megan na manatili. Maya-maya, hinanap ni Jason si Victoria at tinanong si Megan kung nakita niya ito. Sinabi ni Megan na umalis na ito at marahil ay patungo na sa parking lot. Sa gitna ng malakas na ulan at dami ng sasakyan, nahirapan si Jason na hanapin siya. Pero sa wakas, nakita niya ang kotse ni Victoria na paalis na. Agad siyang tumakbo, pinigilan ito, at humingi ng tawad sa hindi niya pagtitiwala sa kanya noong una. Ngayon na narinig na niya ang totoo mula mismo kay Victoria, handa na siyang buksan muli ang kanyang puso. Ilang araw ang lumipas, nagtipon-tipon ang lahat ng volunteer upang salubungin sina Elena at ang dalawa nitong anak sa bago nilang tahanan. Sa sandaling iyon, sinabi ni Joy kay Victoria kung gaano siya ka-proud sa kanya, hindi lang dahil tumulong siya sa isang taong di niya kilala, kundi dahil natagpuan din niya ang lalaking tunay na nararapat sa kanyang tabi. Sana ay nagustuhan mo ang panimula ng kwentong ito. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at suportahan ako sa pamamagitan ng likes at comments.